Anong nangyari? Nawala ang koneksyon ng cross-border broadband. Paano naging two-way ang daan na ito? Ay naku. Ang pagkakalanding ay sobrang wild. Boss. Akala ko nagkaproblema ang daan at nahati ka na. Paano ka nakarating dito? Hindi na nagsasagawa ng umaga sa daksa na bansa. Hindi ko pwedeng sabihin na dahil sa curiosity gusto kong lumapit ng konti para tingnan. Kaya ako nahuli, di ba? Ako po, hindi. Gusto ko lang sanang maramdaman ang kalagayan ng mga tao sa langit. Sige, mararamdaman ko ang kalagayan ng mga tao. Sa tingin ko, nadulas ka siguro. Ano ng klaseng milagro to? Tara na. Dadalhin kita sa loob para tingnan. Tiyak na magdududa ka sa buhay mo bilang isang sinaunang emperatris. Anong mga mekanismo ang nakatago sa likod ng bakal na pintuan na ito? Bakit kapag hinawakan mo ito? Ito ay kusa ng bumukas. Ito ay tinatawag na fingerprint lock. Kilala ang tao. Huwag kang magpapanik. Pasok ka na. Ang apoy mula sa langit ay nagsimula sumiklab. Boss, puno ba ng mga pader ang palasyo mo? Ito ay tinatawag na sensing light. Kapag nakararamdam ito ng ingay, nag-ilaw ito. Kapag may tao, namamatay ito. Mag-relax ka lang sa modernong panahon. Lahat ay pwedeng maging siyensya. Huwag basta-basta sumigaw ng apoy langit. Pakis ka ng pagsimula. May isang mambabato. Tawag niya ay sweeping robot. Isang kasangkapan para maglinis. Nare-program ang daan nito. Isang tatlong bagay na panglinis ng alikabok. May katalinuhan pala. Ipapakita ko sa iyo ang mas nakaka-excite. Boss, tumakbo ka na. Ako ang bahala sa likod. Sige na. Maingat mong tingnan yung mga tao. Makakalabas kaya sila? Ito ay isang shadow puppet show. O kaya isang uri ng mahika na nagbabantay sa kaluluwa. Ito ay tinatawag na telebisyon. Maaaring mong isipin na may mga tao na nagpe-perform sa malayo. Ang pormasyon na ito ay walang ayos. At ang mga siyo na ito ay humihila ng espada. Na parang bula. Kung sakaling makaharap ako, sa loob ng kalahating oras, lahat sila ay talo na. Nakikita mo na ang mga sintomas ng trabaho. Ito ay isang kasiyahan lang. Sino ba ang nagpaseryoso? Boss, ang mga mortal dito sa inyo. Hindi ba sila namumuhay ng ganitong makapangyarihang buhay? Buhay ng mga Diyos. Halos ganoon na. Sige na, huwag ka nang magpaka-sentimental dito. Maligo ka na. Magbihis ka. Tapos dadalhin kita para tikman ang tunay na pagkain sa makabagong lipunan. Itong tanso na salamin. Kaya nitong ipakita ang bawat balahibo ng tao ng malinaw. Tawag dito ay salamin na mercury. Huwag kang basta humawak, magkakaroon ng fingerprint. May tubig na lumalabas mula sa bakal na bagay. At may usok pang lumalabas. Baka nakakabit ito sa geothermal spring. Ito ay tinatawag na water heater. Electric heater ito. Magsuot ka muna ng damit na ito. Pagkatapos mong maligo, orderan kita ng pagkain. Ikot mo itong handle, nasa kaliwa ang mainit na tubig. Nasa kanan ang malamig na tubig. Naiintindihan mo na ba? Kaliwa ang mainit, kanan ang malamig. Naalala ko na. At yung puting ceramic na garapon sa tabi. Para ito sa pag-ihi. Ay nako. Kapag pinagsakluban mo yan, masisira ang toilet kong nagkakahalaga ng 8,000 piso. Boss, nagbukas na ang puting porselana na halimaw. Gusto pa nitong kumain ng tao. Kumakain ito ng tao. Ito ay may sensor. Para hindi mo na kailangang gamitin ang kamay mo para buksan ang takip. At saka, mainit pa rin ang bagay na to kapag umupo ka dito. Matapos gamitin, otomatikong maghuhugas. Hugasan ang lugar na yon. Napaka-absurd, talagang napaka-absurd. Ganitong bagay na nakahihiya. Hindi ko ito gagamitin. Bahala ka kung gagamitin mo o hindi. Siyempre, isa lang ang pwesto. Kapag naihanda na ang tubig, maghugas ka na lang. Tumawag na lang ako kapag may kailangan ka. Ang tela ng boss, ang weird naman. May lamig na parang seda. Pero mas magaan at mas breathable kaysa sa koton. Ito ay mabilis matuyo na tela. Polyester. Ang bilis maghugas, Hindi mo naman sinira ang banyo, di ba? Lanan. Talagang kamangha-mangha ang mga agos ng tubig at ang mga bula na naglalabas ng bango. Ngunit talagang hindi ko kayang lumapit sa puting porselana na halimaw. Sige, dahan-dahan lang sa pag-aangkop. Gutom ka na ba? Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang aming fast food dito. Dimensional na atake. Sino ang kumakatok sa labas gamit ang mga kagamitan? Yung delivery boy ng pagkain. Dumating na ang pagkain mo.
Sana masiyahan ka sa pagkain. Salamat, Per. Wow! Yan, masarap. Sobrang sarap. Malutong sa labas, malambot sa loob. Sariwang-sariwa. Ang karne na ginawa ng mga kusinero ng dakilang ksiya. Kumpara dito, parang ngumunguya ng kahoy. Huwag lang kumain ng karne. Uminom ka ng ito. Ano itong itim na perlas? Baka ito ay isang uri ng mahalagang elixir. Iyan ay tinatawag na perlas. Gawa ito sa tapioca flour. Subukan mong sumipsip. Mas matamis pa ito kaysa sa pinakamainam na pulot sa palasyo. Lanan. Nawalan ako ng kontrol. Talagang labag sa katwiran ang pagkain dito sa mundo ng mga Diyos. Maaaring makawala sa katinuan ang damdamin. Sapat na ang busog ka na. Sa hinaharap, araw-araw kitang dadalhin sa iba't ibang lugar para kumain. Tapos na ang pagkain, tapos na rin. Kailangan na nating pag-usapan ang seryosong bagay. Nandito ka sa akin. Kailangan mong gumastos para sa pagkain, damit, tirahan, at lakad. Mag-alala kayo, boss. Dahil naglakas loob akong alamin ang kalagayan ng mga tao. Hindi ba't dapat akong may dalang kapakinabangan? Buksan mo at tingnan. Sapat na ito para makapagtagal ako ng ilang araw dito sa langit. Makatagal ng ilang araw. Ate, kung mayroon ka ng mga bagay na ito. Sapat na ito para bilhin mo ang kalye na ito. Ayos lang, kaya't ano ang susunod? Saan ako dadalhin ng boss para makilala ang mga tao? Tara, unang destinasyon. Bibili kita ng bagong damit. Anong klaseng mabangis na hayop ito? Nakaitim na bakal na baluti. Pati mga mata ay may kagamitan. Ito ay tinatawag na sasakyan. Kumakain ng gasolina, hindi ng tao. Huwag kang magpakatanga. Mabilis, sumakay ka na. Boss, anong ginagawa mo? Bakit mo ako binibigkis ng itim na sanga? Kailangan bang pilitin akong pumunta sa supermall? Kailangan bang i-pressure pa ang tao? Mas mabilis pa ang bakal na ito kaysa sa isang ligaw na kabayo ng 0 beses. Kailangan mas mahigpit ang pagkakatali. Pagkatapos ng isang preno, kailangan mong lumipad mula sa salamin na yon. Humawak ka ng mabuti. Gising na siya. Sa tiyan ng halimaw na ito ay may nakatagong tunog ng kulog. Sobrang naguguluhan. Ito ay tinatawag na umuugong na makina. Ang daang ito ay tila may kaunting lupa. Pantay na parang salamin. Ang mga mataas na tor ay tila tumutusok sa ulap. Ilang Diyos ang nakatira dito sa itaas. Ito ang pamilihan ng mga Diyos. Tara, dadalhin kita para mamili ng damit. Sobrang hindi bagay sa iyo ang suot kong sportswear. Magandang araw po. Maligayang pagdating. Pumili ng ilang damit para sa kanya na bagay sa panahon. Walang kailangan tingnan na presyo. Basta't bagay lang. Ginoo ginang. Tingnan ang maong na may butas na ito. Ipare sa maikling may shirt na nakabukas ang tiyan. Ito ang pinakasikat na estilo ngayong taon. Napakakitang pansin. Boss, hindi mo ba sinabi na sobrang yaman nyo sa langit? Bakit nagbebenta kayo ng ganitong damit na pangmaliit? Sira-sira na nga. At inilalako pa bilang damit pangmaliit. Tinatawag itong fashion. Hindi pwede, sobrang kakaiba nitong suot. Hindi ako magsusuot nito. Bigyan siya ng mas matikas at makapangyarihang suit. Ito ay medyo angkop. Pumunta sa fitting room at isuot ito. Itong salamin na gawa sa mercury. Talagang kahanga-hanga. Kaya nitong ipakita ang tao ng napakalinaw. Ito na ang pipiliin ko. Ito at ang mga palda kanina. Ibalot mo lahat. Sige po, Ginoo. Ang kabuuan ay 86,000 yuan. Boss, bakit hindi tayo nagbabayad? Hindi mo pwedeng gawin yan. Ito ay tinatawag na scan payment. Dito sa amin. Lahat ng pera ay nakastore dito sa maliit na kahon na ito. Saka lang magbabayad kapag niskan mo. Ganoon pala yun. Basta't hawak mo lang itong itim na kahon. Makakakuha ka ng kahit ano sa supermarket na ito. Tunay ngang isang himala ang gadget na ito. Tapos na tayo sa pagbili ng mga damit. Dadalhin kita sa isang masaya at interesting na lugar. Huwag mag-alala, dito ay lugar para mag-relax. Anong uri ng mahahalagang hayop ang nakakulong sa kabinet na ito?
Ito ay tinatawag na claw machine. Alin ang gusto mo? Sasagipin ko para sa'yo. Ay naku, masyadong maluwag ang pangakyat ng makinang ito. Tiyak na nabawasan ng tsansa dahil sa boss. Pinayagan akong subukan ang mekanismong ito ng boss. Sige, ikaw na. May bahagyang pag-igting sa kaliwang gulong. Hindi pantay ang distribusyon ng puwersa kapag bumaba ang bakal na kuko. Nakausli ang sentro ng timbang sa kanan at likod. Nanghuhuli lang si ate ng plush toy. Para kang nag-aayos ng mga sundalo sa paglubog ng araw. Ngayon na. Para kang nakakuha ng 2 pakinabang sa isang baril. Ang swerte mo naman, sobrang hindi ka panipaniwala. Bagamat maganda ang mekanismo ng swerte, sa harap ng tiyak na lakas at pag-unawa sa mga kahinaan, hindi ito kayang tumagal. Teka, General Chu. Itigil mo na ang mga kapangyarihan mo. Kung patuloy mo iyang gagawin, magsasara na ang tindahan ng boss. Ang pagsasanay sa mga mekanismo sa mundo ng mga Diyos. Talagang nakakatulong sa pagpapabuti ng koordinasyon ng mata at kamay. Tinatawag mo itong pagsasanay sa mekanismo. Tara, bumili tayo ng merienda. Dapat na tayong umuwi. Ang daming pagkain na ito. Nakaayos lang ng basta-basta. Para sa pagpili ng mga tao. Boss, talagang may taggutom sa mundong ito ninyo. May mga digmaan ba? Ito ay isang karaniwang supermarket lamang. Dito sa amin. Basta't magsisikap ka, hindi magugutom ang tao. Kaya't tamasahin mo ang iyong lihim na pagbisita. Boss, kahit maganda ang mundong ito ng mga Diyos, ngunit hindi ako makakapagtagal. Ang dakilang siya ay nangangailangan ng muling pagbuhay. Hindi maaaring walang hari sa loob ng isang araw sa gobyerno. Huwag mag-alala dahil ang puwang ng oras ay matatag na. Maaari kang bumalik anumang oras. Hindi ko alam kung ano ang ginawa ni Zhao Li doon. Na nagdulot ng gulo. Masama, iyon ay mula sa flight attendant. Ano yan? Mahal na boss. Tulungan mo ako, nagwawala na ang bakal na baka. May mga pakpak na ito, lilipad na. Ano ba ang ginawa ng mga tanga sa makinang iyon? Zhao Li, lumabas ka dito. Ano nang ginawa mo sa makinang ito? Boss, hindi talaga ako kasalanan. Sabi ng mga matandang tao sa kagawaran ng paggawa na mabagal tumakbo ang bakal na baka. Pinakain nila ito ng 10 banga ng matinding alak. Pinakain mo ang makinang diesel ng Baijiu. Iyan ay panloob na combustion engine. Hindi ito lasenggo. Sino ang nagturo sa inyo na ibuhos ang alak sa tangke ng langis? Sabi nila, kailangan uminom ng alak ang bakal na baka para magkaroon ng ugali ng baka. Mas masigasig sa trabaho. Sino ang nakakaalam na itong bakal na toro ay nagwawala sa alak? Nagbubuga ng asul na apoy. Sa huli, hindi alam kung paano. Bigla na lang sumugod sa liwanag na asul. Hindi mo mapipigilan talaga. Gaano katagal palang umalis si Zhao Lizen? Kayo ay naglalaro sa palasyo. Kung masira ang halimaw na yon, ipapalo mo ang buong grupo mo sa itaas para magpaputok ng mga lantern. Ikaw at ang boss ay magkasama. Ako'y nakikibaka sa kasalanan. Ako'y agad na magpapasya. Kalihim ng kagawaran ng trabaho. Sige, maghanap kayo agad ng ilang tali para itali ang likod ng sasakyan. Tayo'y magpapagalaw dito sa 123. Sabay-sabay tayong magpuwersa. Opo, boss. Ang mga tauhan ni boss ay tamad. Pasensya na po sa inyo. Nakita ko na nga. Bigyan sila ng high-tech. Para na ring bigyan ng machine gun ang unggoy. Mauubos din ang sariling pugad nito sa huli. Sana ay makasama kita at makapaglibang pa ng ilang araw sa modernong panahon. Mukhang hindi na ito mangyayari. Tara, umuwi na tayo ngayon. Kailangan nating bigyan ng magandang aral ang mga batang ito mula sa sinaunang panahon. Nasa kamay ng boss ang desisyon. Pero bago umuwi, kailangan nating magdala ng mga kagamitan sa pagtuturo. Naglalakad. Anong nangyayari? Nagsasagawa kayo ng mga bioweapon sa palasyo. Si Taishang Laojun ay nagmamadali tulad ng utos. Naku, huwag kang magalit, Ginoong Changyu.
Hindi na namin kayo bibigyan ng alak. Pakiusap, huwag ka nang mag-alab. Sino ang nagturo sa inyo na magpanggap dito? Your Majesty, ano po ang suot nyo? Chuyan, mukhang hindi maganda ang pamumuno mo sa grupong ito. Sobrang kulang sa makabagong pamamahala ng negosyo. Tama ang sinabi ng boss. Simula ngayon, wala nang Shangshu o Assistant Minister sa Daxia. Inihahayag ko na opisyal na binago ang pangalan ng Daxia sa Daxia Group. Ang Daxia Group ay susunod na lahat sa utos ng boss. Si Zhao Lei, si Mumu ay aalis sa Ministry of War. Ikaw ang magiging direktor ng Department of Security. Ang Department of Works ay magiging Department of Technical Research and Development. Ang Department of Revenue ay magiging Department of Finance. Hindi maayos ang makina na ito. Lahat ay kakaltasan ng 3 buwang sahod. Hindi po. Mahal na hari, pupunta ako sa aking mga pananim upang tingnan. Kung nasira niyo rin ang patatas, lahat kayo ay pupunta na lang sa pagpapakain ng baboy. Salamat sa Diyos sa pagbibigay ng mga prutas. Naway pagpalain ang aking dakilang bansa Naxia. At maging walang hanggan. Ganito ba kayo magtanim? Binigyan ko kayo ng mataas na ani na buto para mapuno ang tiyan nyo. Pero ang ginawa nyo, itinago nyo lang ito tulad ng relikwary. Boss, kalma ka. Ito ay bagong hukay. Ano ang ginagawa nyo? Ilagay ang Diyos na buto. Mahal na hari, ako ay naghahanda na ipagkaloob ito. Sa mga panalangin ng mga tao. Ibigay ito. Ang bagay na ito ay para kainin. Hindi ito para tingnan. Hindi, boss, ang ganitong uri ng pambihirang bagay mula sa mundo ng mga Diyos. Kapag kinain ng tao, tiyak na mamamatay sila. At saka, napakatamis nito kapag kinakain ng hilaw. Tiyak na ito ay parusa mula sa mga Diyos. Hindi ba kayo marunong magluto kahit paano? Walang sumubok na i-grill o pakuluan ito. Boss, ang ganitong uri ng prutas. Hindi nila matapang gamitin ang normal na apoy para magluto. Takot na masira ang mga Diyos. Sige na, sige na. Nasuko na talaga ako sa inyo, mga sinaunang tao. Ngayon, ako mismo ang magluluto. Ipapakita ko sa inyo kung ano ang tunay na eksplosyon ng carbohydrates. Sino ang maghuhugas ng kawali at magbubukas ng apoy? Tingnan nyo ng mabuti. Ganito ang pagproseso sa patatas. Hugasan ng almirol. Salain ng tubig. Hintayin ang langis na umabot sa 70% na init. Ang bango ng amoy na ito. Mas nakakaakit pa kaysa sa inihaw na karne sa palasyo ng 100 beses. Tikman mo. Ito ay tinatawag na pritong patatas. Ang kaluluwa ng modernong fast food. Ang balat ay kasing lutong ng ginto at bato. Ngunit ang loob ay kasing lambot ng ulap. Ang maasim-tamis na pulang sarsa ay talagang pampagana. Pahiram naman, mahal na hari. Hahaha. Sagrado ito, tunay na sagrado. Kung ang mga tao ay makakakain ng ganito sa bawat pagkain, ano ang magiging dahilan upang hindi sila umunlad? Mahalaga lang na alam nilang ito ay magandang bagay. Si Ginoong Chu at ang kanyang 10,000 ektaryang patatas. Maliban sa itatabi para sa binhi at punan ang imbakan ng pagkain ng bansa, gusto kong magtatag kayo sa kabisera ng unang pabrika ng pagpoproseso ng pagkain. Ang ibig sabihin ng may-ari ng pabrika ng pagpoproseso ng pagkain ay, hindi lamang ito para ibenta sa mga tao. Gusto kong gumawa kayo ng assembly line. Gawing patatas na pulbos at chips ang mga patatas. Ang starch ay maaaring gamitin para makipagkalakalan sa mga ibang bansa sa paligid. Pagtatangkilik sa kalakalan ay ang paggamit ng murang masarap na pagkain upang pabagsakin ang kanilang bansa nang hindi nakikipagdigma. Matalino lang ito pero ito ay agrikultura. Ngayon, nais kong pag-usapan nyo. Ito ay tungkol sa mas mataas na kita sa malaking negosyo. Ang ilang daang sundalo ng inyong bansa ay nagmamasid sa 10,000 bundok. At ang mga lugar na halos walang tao. Iyan ay tiyak na isang kayamanan. Ang Departamento ng Seguridad ay nagbigay ng utos at ako ay narito. Nais kong ikaw. Agad na pumili ng pinakamahuhusay na 3,000 tao mula sa buong hukbo. Bumuo ng ekspedisyon. Dalhin ang mga kagamitang ito at hanapin ang mga magagandang bagay. Ilan ang matagpuan? Bibilhin ko lahat para sa inyo. Palitan ng mas mataas na uri ng mga materyales. Huwag mag-alala, boss. May mga ganitong makapangyarihang kagamitan sa kamay. Kahit may snow sa yelo, ako pa rin ang maghuhubo ng balat mo. Magaling ang iyong pagpapatupad, maganda ang resulta. Pero malayo ang biyahe papunta sa pinakagitnang bahagi ng hilaga.
Masyadong mabagal kung maglalakad lang o magpapadyak. Sa pagbabalik ko ngayon, may dala akong bagong paraan ng pagbiyahe para sa inyo. Bagong paraan ng pagbiyahe. Anong nakakatakot na halimaw ng bakal ito? Mayroon itong ulo ng kabayo. Paano ito nakakalakad ng mag-isa? Ito ay tinatawag na off-road vehicle. Basta't may solar charging panel. Kaya nitong tumakbo hanggang sa dulo ng mundo. Sumakay ka, dadalhin kita sa paligid. Zhaoli, tingnan mo ng mabuti. Ito ang tunay na romansa ng mga lalaki. Sobrang bilis nito. Mas mabilis pa sa ilang ulit kaysa sa pinakamataas na klase ng kabayo na sweatblood. Saan pa tayo pupunta? Kung ang mga kapatid natin sa seguridad ay makakasakay sa ganitong bakal na halimaw, kaya ng ekspedisyon na tapusin ang buong mundo sa loob ng kalahating buwan. Ano, Ginoong Direktor, gusto mo bang subukan? Kaya kong subukan na sumakay sa halimaw. Preno sa kaliwa. Gas sa kanan. Huwag lang magkamali. Bakit siya tumatakbo ng ganon kabilis? Pindutin ang preno, yung nasa kaliwa. Boss, tulungan mo ako. Nabaliw na itong bakal na halimaw. Kakain na siya ng damo. Ang iyong mental na katatagan at antas ng operasyon. Kapag ang direktor ng seguridad ay talagang nahaharap sa isang emerhensya, mukhang hindi mo kayang bantayan kahit isang malaking pintuan. Boss, huwag magalit. Ito ang unang pagkakataon ng aking nasasakupan na makaharap ang ganitong malupit na bakal na halimaw. Kaya't siya'y naguluhan. Sa susunod, tiyak na mapapakalma ko siya. Tame mo na. Hindi mo nga alam ang pagkakaiba ng accelerator at preno. Ang boss na si Director Zhao ay talagang padalos-dalos. Talagang nakakasira ito sa dangal ng ating Daxia Group. Kung sakaling pabayaan siyang manguna sa ekspedisyon sa malalayong yelo sa Hilaga, baka hindi niya alam kung paano gamitin ang kagamitan. Tama ka. Kailangang gawin ang pagbaba ng antas ng pag-isip. Ganap na pagbubura ng isipan. Zhaoli, gusto mo bang maging kalmado at hindi magpanik tulad ni Ginotsu? Gusto mong mangarap ng ganoon? Boss, gusto mo bang ituro sa akin ang walang hanggang paraan ng puso sa langit? Anong walang hanggang paraan? Huwag na ninyong gamitin ang mga luma at makalumang salita. Ayusin mo na. Ngayon, dadalhin kita sa mundo ng mga Diyos para mag-aral. Tingnan mo kung ano ang tinatawag na sibilisasyon. Punta tayo sa punong tanggapan ng mga Diyos. Nagpapasalamat ang iyong alagad sa biyaya ng boss. Kahit na ako'y magpakasira, kailangan kong matutunan ang tunay na kaalaman sa mundo ng mga Diyos. Maraming mga ulat sa pananalapi ang malaking grupo ng boss kamakailan. Sa tingin ko kailangan din naming pumunta sa headquarters para mag-ulat ng detalyado sa iyo. Sige, samahan mo na ako. Pero makinig kayong mabuti. Kapag nandun na, huwag masyadong magsalita. Masdan ang lahat, sundin ang utos. Opo. Ha? Diyos ko. Yung mat na nasa ilalim ng paa ko, hindi ko alam kung anong materyal. Makinang parang nakatapak sa ulap. At yung malaking kristal na halos sumasakop sa buong pader. Ito ba ang templo ng langit sa headquarters ng mga Diyos? Yung pader ay tuluyang transparent. Walang halong dumi. Kung gagamitin ang ganitong mga Diyos na bagay bilang kalasad, sino ang mag-aalala na hindi magiging mapayapa ang mundo? Iyon ay tinatawag na bintana na bumabagsak. Ito ay para sa pagtingin sa tanawin. Hindi para gamitin bilang panangga. Alam ng aking nasasakupan ang pagkakamali. Hindi ko kailanman babastusin ang mga banal na bagay ng langit. Napakalamig ng malamig na hangin na ito. Ingat, boss. Mayroon bang nakatago dito sa palasyo ng Diyos na 1,000 taong yelo na sikada? Ang tawag dyan ay aircon. Ginagamit ito para humigop at maglabas ng malamig at mainit na hangin. Ito ay isang kagamitan para ayusin ang temperatura sa loob. Ganito pala ang aircon. Talaga namang napakalalim ng mga kagamitan sa mundo ng mga Diyos. Salamat, Ginoong Chu, sa iyong mga paliwanag. Tama na, huwag ka nang mag-ingay dito. Chuyan, dalhin mo siya para maligo. Pagkatapos magpalit siya ng malinis na damit bago lumabas. Aking utos. Sumunod ka sa akin. Dadalhin kita para makita kung ano ang tunay na banyong banal. Bakit ganyan ang itsura mo, parang wala sa sarili? Ang dating boss. Kakaunti na lang at nakipag-away na siya sa babaeng yon. Naituro ko na sa kanya na yon ay tinatawag na intelligent toilet. Sabi niya may likido raw yon.
Kailangan daw siyang umupo doon para umihi. Nakakahiya naman. Sa huli, pinigilan niya ang sarili niya at hindi umihi. Hahaha, ayos na, ayos na. Dahan-dahan lang mag-adjust. Sama ka, dadalhin kita sa tunay na pamilihan ng mga Diyos. Bakal na halimaw. Ito ang ibinigay sa atin ng boss. Yung halimaw na tumatakbo sa disyerto. Mas mahal ito kaysa sa sinakyan mo noong sinaunang panahon. Sumakay na, Chuyan, umupo ka sa tabi ng driver. Zhao Lian, umupo ka sa likod. Diyos ko, ang daluyong ng bakal ay nag-ugnay mula simula hanggang dulo. Napaka-organisado nito. Boss, bakit iba-iba ang anyo ng mga halimaw na ito? Baka ang mga unit ng hukbo sa mundo ng mga Diyos ay sobrang detalyado. Iyan ay tinatawag na pribadong sasakyan. Ito ang ginagamit ng lahat kapag lumalabas. Katulad ito ng karwahe sa inyo. Ang karwahe ay may ganitong bilis. Ganito kalakas ang kapangyarihan. Sa iyong salita, isa lamang karaniwang karwahe. Kung ang aking bakal na kabayo ay makipaglaban sa kalaban. Siguradong mapapantay lang ito ng isang sulyap at magiging pulbos. Mag-ingat ka, boss, may malakas na alon na babagsak mula sa langit. Tiyak na isang makapangyarihang tao ang gumamit ng isang water spell. Ako ang magpaprotekta sa inyo. Umupo ka na lang ulit. Yan ang tawag sa electronic billboard. Huwag kang magpaloko, peke ito, ilusyon lang. Huwag kang magpapasindak. Ipapalayas kita ngayon din. Yele, kung makita ito ng iba. Akala nila ang mga mataas na opisyal ng Great Xia Group ay mga baliw. Ang mga tauhan ko ay protektado lang ang amo. Sobrang totoo ng ilusyon na yon. Tumahimik ka at magmasid. Boss, bakit ang mga naninirahan sa langit na ito ay nakasuot ng kakaibang mga kasuotan? At hawak nila ang itim na bloke. Minsan ay nakayuko. Minsan ay nagsasalita sa bloke. Baka nakikipag-ugnayan sila sa kalikasan at sa langit. Yan ang tawag dyan na cellphone. Ginagamit ito para sa komunikasyon at paghahanap ng impormasyon. Kagaya ng walkie-talkie. Malugod na pagtanggap sa Dream Workshop. Ginoong Chen, matagal ka nang hindi nakapunta dito. Huwag kang mahiyang. Ngayon si Laoli ay may malaking negosyo. Magpapagawa ako ng 2 set ng kasuotan para sa 2 executive na ito. Kailangan ko ring ipagawa ang isang set ng uniforme para sa aking mga empleyado. Magbigay ng tanong, Ginoong Chen. Mayroon ka bang tiyak na mga kinakailangan para sa estilo at material? Makinig ka, una. Dapat ang pangunahing kulay ay purong itim. Kailangan ang ganitong itim na mukhang napakalalim. Dapat kayang umupo sa mesa ng negosasyon at pumirma ng kontratang bilyonaryo. At kaya ring tumakbo sa mga bundok anumang oras. 3 beses na proteksyon laban sa gasgas, tubig, at punit. Dapat ay may breathable na lining ang espesyal na tela. At matibay din. Gino Chen, para kang nag-order ng custom na para sa isang espesyal na ahente. Talagang hamon ito. At ang pinakaimportante, suturin mo sa dibdib ang 4 na salita, Sinyu Group. Dapat makapangyarihan ang font. Kailangan ang pakiramdam na nangingibabaw sa lahat. Sinyu Group. Mali ang setup. Ang aming pambansang code sa labas ay Xinyu Group. Xinyu Group. Naiintindihan. Agad nagagawa ng sample na disenyo ang aming design team para sa iyo. Pakisunod po ako para sukatin ang mga sukat sa loob. Ginoo, pakiita po ang inyong braso. Sukatin natin ang lapad ng balikat. Tara, dadalhin ko kayo para matikman ang mga pagkain ng mga karaniwang tao sa langit. Sabay, punuin ang tiyan. Ha! Kumain kayo, huwag mag-atubiling. Boss, ganito pala ang pagkain ng pancake na may laman na karne. Medyo kahawig ito ng meat bone. Pero sobra ang bango, sobrang nakakaadik. Diyos ko! Ang sarap, sobra ang sarap. Mas masarap pa kaysa sa karne ng kabayo. Yung karne ay baka. Ang lamig. Boss, yung tunay na enerhiya ay muling naglalakbay sa aking mga meridian. Itong itim na elixir. Talagang isang walang kapantay na gamot na tumutulong sa mga tao na makalagpas sa kanilang antas. Walang kapantay na gamot, ha? Iyan ay carbon dioxide. Ibalik mo ang hangin. Huwag kang magpahiya sa harap ng marami. Ginoong Chen, hindi mo ako binigo. Ang aming nangungunang koponan ng mga artisan ay nagsimula na lahat. Nagawa na ang mga sample na damit. Pakisubukan ng 2 ito.
Ito ba ako? Sobrang kamangha-mangha. Itong kasuotang pang-espiritu. Kaya nitong itaas ang aura ng isang tao hanggang sa ganitong antas. Pasasalamat sa biyaya ng amo. Hinding-hindi malilimutan ng mga nasasakupan. Mula ngayon, kalilimutan ng inyong ministro ng digmaan. Kalilimutan ng inyong dakilang imperyo ng Xia. Kayo ay mga namumuno ng Star Domain Group. Nangangako ng 3 katapatan sa Star Domain Group. Nangangako ng 3 katapatan sa boss. Watawat ng Star Domain Group. Siguradong mapupuno ang bawat hindi kilalang sulok. Magaling, Laoli. Ayon sa pamantayang ito, ipakustomize mo muna sa akin ang 3,000 set. Walang problema sa pera. Susunod, kailangan nating bumalik. Ipakita natin sa kanila kung ano ang tunay na dimensional na atake. Nagawa na. Dumating ang boss. Mukhang si Ginoong Chu, ang ating bagong uniforme, ay maganda ang naging tugon sa merkado. Ang mga regalo ng boss ay tanging mga karaniwang tao ang nakatingala lamang. Mga Ginoo, umupo kayo. Mula ngayon, lahat ng lumang kagamitan ay itinatapon na. Palitan ito ng Xinyu Group. Ang mga empleyado na hindi sumusunod sa mga patakaran ng kumpanya ay agad natatanggalin. Hindi na muling kukunin. Mahal na hari, ang iyong desisyon ay napakatalino. Ngayon ay araw ng benepisyo para sa inyo. Ang mga kapatid ng Security Department ay magtipon-tipon sa plaza. Maghanda na para sa pagbabago ng uniforme. Sige, lahat ng miyembro ng Security Department ay magpila sa plaza. Mabilis, kumilos ka. Kung mabagal ka, hindi mo kahit maabot ang tela ng Diyos sa langit. Buksan mo at tingnan. Ito ay para sa atin. Mas makinis ang material na ito kaysa sa dilaw na balabal. Ito ay talagang armor na hindi matatalo ng mga sandata. Huwag kang magpakatanga. Isang set para sa bawat isa. Magsuot dito mismo. Kung sino man ang magsuot ng balabal ng Diyos na baligtad, aabutin ko ang kanyang balat. Gino Director. Tulong, may malaking butas ang pantalon na ito. Puro bakal ang ngipin. Kung isuot ito, baka makagat ang laman, di ba? Tanga, panoorin mo ng mabuti. Ito ay tinatawag na zipper. Ito ay imbento ng boss. Ang pinakadakilang mekanismo para isara ang enerhiya. Aking ina, naku. Kahit ang bakal ng ngipin ay kayang magsarili. Walang bahid ng depekto. Siguradong ito ay isang forma ng paglusog gamit ang banayad na puwersa. Lutuing. Ito ay tinatawag na industriya at teknolohiya. Yung nakasuot ng kamiseta. Bakit mo ilalagay ang ulo mo sa manggas? Ano ang mahabang itim na piraso na ito? Mag-inat ka. Ito ay tinatawag na kravata. Simbolo ito ng katayuan. Isuot mo ito. Maaari nitong ipakita ang napaka-profesional na kultura ng aming grupo. Napaka-astig. Saan dito ang militar? Ito ay parang isang grupo ng mga nakasuit na mga malupit na mandirigma. Sobrang gwapo. Ito ang tinatawag na imahe ng kumpanya. Saan mang bansa ito dalhin, siguradong mamamangha sila. Ang boss ay may pambihirang talino. Sa ganitong mga nakasuot ng Iron Cavalry, tiyak na wawasakin ng Daxia Group ang buong mundo. 30 milya sa labas ng timog na pinto. Nakatagpo ng malaking bilang ng mga sundalo na papalapit. Usok at alikabok ay bumabalot sa langit. Ito ay ang watawat ng Aoshi Nation. Bakit nandito ang Aoshi Nation? Ang bansang Aoshi na ito ay isang superpower. Sila ay may malalakas na sundalo at kabayo. Mayroon silang daan-daang libong mga kabalyero. Tiyak na sila ay nandito upang samantalahin ang sitwasyon. Ano ang dapat nating gawin? Bakit ka nag-aalala, ang Aoshi ay kilalang sakim?
Tiyak na nais nilang pumirma ng hindi makatarungang kasunduan. Akala ba nila ay basta-basta na lang tayong mapagsasamantalahan? Ilang tao ang dumating sila. Sino ang namumuno? Ang namumuno ay si Murong Fei. At mayroon siyang 3,000 kabayo. Sinasabi nilang kung hindi tayo lalabas sa kampo, sisirain nila tayo. Si Murong Fei ay may dalang 3,000 tao. At naglakas loob siyang dumating dito para mangolekta ng proteksyon. Mukhang ang Steri Group natin ay kakabuo pa lang. At nakatanggap na agad ng unang transaksyon. Ang ibig sabihin ng boss ay mag-enjoy sila ng mabuti. Buksan agad ang South City Gate. Papasukin sila. Palitan ng pinakamataas na antas na seremonya ng pagtanggap ng kumpanya. Ay! Mahal na prinsipe, nandyan na ang kabisera ng dakilang Xia. Ngayon ay isang babae na tinatawag na Chuyan ang umakyat sa trono. Baka ang mga bangkay ay nagkalat na sa paligid. Sira-sira na ang mga pader ng lungsod. Yine, isang simpleng mandirigma ang nagtatangkang maging emperador. Talagang nakakatawa. Dumating ako sa pagkakataong ito. Kukunin niya ang kanyang buhay habang may sakit siya. Handa na ba ang kasunduan? Huwag mag-alala, prinsipe. Lahat ay handa na. Haha, magaling ang ginawa mo. Ipag-utos sa buong hukbo. Magmadali sa pag-usad. Haha. Ano ang nangyayari dito? Hindi ba't sinabi ng espiya na ang pader ng Daxia ay napuno na ng mga butas? Ano ba talagang batong ito? Bakit ito ay napakaayos at walang mga puwang? Talaga bang may mga Diyos na nagbabantay sa Daxia at nagpadala ng ganitong uri ng banal na pader? Bumukas ang pinto ng palasyo. Pasok ba tayo o hindi? Bakit hindi tayo pumasok? Kahit gaano pa kamisteryoso ang pader na ito. Kung walang laman ang kanilang bansa, ayos lang. Bukas na lang natin pumasok. Mas pabilisin ang takbo ng kabayo. Para mapanatili silang takot. Ay! Ahahaha. Aba! May kakaiba sa sahig na ito. Sobrang madulas, hindi makakapit. Anong uri ng mapanlinlang na bitag ito? Itong kulay abungdaan. Bakit kahit ang mga kabayo ay hindi makatatayo? Hindi na pwedeng sumugod ang inyong kataas-taasan. May kakaibang mahika sa lupa. Hindi makagalaw ang mga kabayo. Mahal na prinsipe, ano ang mga bakal na yon? Nakaturo pa sa araw. Baka sila ay sumisipsip ng lakas ng araw at buwan. Ano ang kanilang pinapraktis na masamang sining? Ang pulang likido na yon ay tila dugo. Lahat ay gumagamit ng masamang bagay na may bakas ng dugo. Hahaha. Ang halimaw na iyon ay isang-isang mata na halimaw. Magtatakbo siya ng napaka-nakakatakot na sigaw. Agad na protektahan ang prinsipe. Huwag hayaan ang dilaw na bakal na halimaw. Tumawag ang punong himpilan, naharang na ang target na konvoy ng kliyente. Lubhat hindi matatag ang emosyon ng kliyente. Humihingi ng susunod na tagubilin. Over siya. Kanino siya kausap kanina? Nagsasalita siya mag-isa sa hangin. Nagtatawag ba siya ng multo? Dahil dumating na ang delegasyon mula sa Imperyong Aoshi.
Agad nilang pumasok sa conference room ng Stellar Group. Si Ginoo Chu, kayo po ang inaanyayahan. Headquarters ng Starry Universe Group. Ano ba itong napakakakilabot na dambanang ito? Ano ba talaga itong napakakakaibang palasyo? At mayroon pang 3 tagapayo. Magmatigas. Nang makita nila si Ginoo Chu mula sa Starry Universe Group at si Elder Zen. At nagawang tumayo pa rin. Matapang na tiningnan si Prinsipe Murong Fei. Paggalang sa Emperatrice ng Daxia. Ayusin mo ang iyong pananalita. Dito ay may Emperatrice. Tanging ang Executive President ng Xinyu Group lang. Maaaring tawagin mo akong Yi Chu, Chachu. Narinig ko na kayo ay dumating ngayong pagkakataon. Gusto mo bang makipag-usap sa amin tungkol sa isang napakalaking negosyo ng pagsasama? Ilagay mo ang inyong kasunduan. Hayaan mong makita ko ang mga pondo ng inyong bansa. Unang probisyon ng kasunduan. Kailangan ng Daxia na walang kondisyon na isuko ang 13 bayan. Sa bansa ng mga manggagawang mahika. 13 bayan. Murong Fei, nagbibiro ka ba sa akin? Ikaw talagang naglakas loob mong sunugin ang dokumento ng aking bansa. Ito ay napakahalaga, sagrado. Ito ay isang napakaangas na pagbali sa papel. Tinatanggihan namin ang inyong napakasamang pagbili. Kung ito ay isang masamang pagbili, ayon sa mga patakaran ng ating Stellar Domain Group, mag-escort ang security team, sige na. Sandali lang, Ginoong Zhu. Magandang pag-usapan. Handa akong magpatawad ng ginto na nagkakahalaga ng 10,000 libo. Patawarin si Prinsip Murong. Anong tingin mo sa aming Xinyu Group? Parang mga tulisan ba kami? Kami ay isang lehitimong multinasyonal na kumpanya. Gumagawa lang kami ng mga transaksyon na panalo sa lahat. Pagkakamali sa panig ng parehong panig. Ang panalo ay panalo natin. 2 beses si Director Zhao. Kunin mo ang kontrata natin sa franchising. Naintindihan, boss? Ano ba itong napakagandang bagay na ito? Sobrang puti at walang bahid. Kasing kinang ng yelong makinis. Huwag kang mag-alala at magulat sa nilalaman. Ang Star Universe ay nangangailangan ng buwanang bayad na 100,000 ginto para sa ahensya. 100 sasakyan ng mahigit 200 taong gulang na mga gamot bilang bayad sa ahensya. Boss Chen Chen. Sobrang dami ng alay. Bagamat mayaman ang ating bansa. Hindi naman ito kayang tiisin. Yun masyadong mahal. Hayaan mong suriin ni Chuyan ang mga produkto para sa ating regional manager. Pakitang makita sa kanya ang mga produktong inaalok namin. Kung talagang sulit ito sa presyo. Ito ba ay ang kristal na tasa mula sa mga Diyos sa siyam na langit? Bakit ito'y napaka-clear? Huwag lang tingnan ang tasa. Tingnan mo rin ito. Ito ay binuo ng aming Xinyu Group, na 9 na beses na pinadalisay na pulbos ng Diyos. Halika, tagapayo. Adip mo ang daliri mo at tikman mo. Ha? Santo. Napakasanto nito, ito ba ay pulbos ng 1-0, 000 mga crane? Ito ba ay mahiwagang pulbos? Isang maliit na kurot lang. Kahit ang balat ng puno ay magiging handog sa pambansang salu-salo. Ako na. Ako, pipirma kay Boss Chen. Si General Chu, basta payagan niya akong maging eksklusibong ahente. Huwag nang sabihin pang 100,000 taang ginto. Kahit ipalit pa ang aking taimu palasyo sa inyo, ayos lang. Parang tao pa rin ang usapan nito. Boss Chen. Paano ba ito? Ang jade na ito ay may kalasag na parang panulat na may balahibo. May tinta rin pala. Tingnan mo mabuti.
Ay naku. Pindutin lang para lumabas ang dulo ng daliri. May tinta na sa loob. Diretso sa pinakailalim ng papel magpirma. Maglagay ng marka, huwag mag-aksaya ng oras. Babalik pa ako para manood ng palabas. Binabati kita, Manager Murong. Mula ngayon, ikaw na ang namumuno sa sangay ng Aoshi sa Xinyu Group. Kung magtatangkang gumawa ng mga lihim na hakbang, o hindi magbabayad ng utang sa kumpanya, sa isang salita ni Ginoong Chu, agad akong lilipad papunta sa inyong Aoshi. Ipapasok ang apoy ng langit diretsyo sa iyong unan. Hindi matapang, hindi talaga matapang. Ang mga alipin ay mga tao ng Lucky Group. Ang ikatlo ay mga espiritu ng Lucky Group. Sige na. Dahil mga sarili na natin. Huwag ka nang nakaluhod. Dahil nandito ka na. Hindi ko kayo pababayaan na umuwi ng walang dala. Hayaan siyang makakita. Naiintindihan. Sumunod ka sa akin. Dadalin kita upang makita kung ano ang tunay na himala. Upuan. Ano itong bakal na kahon na may kakaibang tunog? Baka may nakabilanggo na isang umuungal na leon dito. Walang masyadong usapan, yan ay generator. Ito ang sentro na nagbibigay ng enerhiya sa mga kagamitan. Zhao Li, buksan mo ang ilaw. Mag-adjust lang ang mga mata ko. Ilagay ang kamay sa ibaba at tumingin sa harap. Kayo sa Ausigo ay palaging iniisip na walang kapantay. Tama ba? Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang aking yelo. Pinaintindi sa iyo kung ano ang agwat. Ito ang punong himpilan ng mundo ng mga Diyos. Diyos ko, sa harap ng Xinyu Group ang bansa natin ay parang mas mababa pa sa mga langgam. Isara mo na. Dahil sa magandang asal mo ngayon, ibibigay ko sa iyo ang munting alaala ng kumpanya. 12-05-10-120-6 Ginoong Chen. Yung mga simbolo sa kasangkapang ito ay nagbabago mismo. Ito ay tinatawag na pagdaloy ng panahon. Alalahanin ang mga numerong kumikislap. Ito ang puso ng universo ng punong tanggapan ng Xinyu Group. Puso ng universo. Maraming salamat, Ginoo, sa pagbibigay ng pinakamataas na kasangkapan. Si Murong Fei ay tiyak na gagawin ang lahat para sa ikabubuti. 3 beses at tapos na. Boss, masaya ka ba sa sukat ng taunang pagpupulong, Yenen? Ngayon ay imbitado natin ang direktor ng seguridad ng Xinyu Group, na si Zhao Li, ang pinuno ng Extreme North Expedition Team, para magbigay ng ulat sa taunang performance. Magandang araw sa lahat ng mga kasamahan, magandang araw boss, magandang araw Ginoong Chu. Ang nakaraang taon ay isang napakagandang taon. 111.85 drone. Matagumpay na nahuli ang 3,000 na mga maliit na magnanakaw ng patatas. Ako ay nakahuli ng 3,000 na mga maliit na magnanakaw ng patatas. Matagumpay na nahuli ang 3,000 na mga maliit na magnanakaw ng patatas. At ganap na nasakupan ang seguridad ng imperyong siya'y 10 oras 35 minuto. Ang kanilang mga tagapagtanggol sa kabisera ay mga tauhan natin sa seguridad. Anong tawag dito? Ito ay tinatawag na degradation strike o pagbaba ng antas na atake. Magaling na, masanay ka na sa paggamit ng salitang ito. Mas importante pa nga. Sa ilalim ng aking pamumuno, pinangunahan ng aking tauhan ang ekspedisyon sa loob ng 9 na taon. Sa wakas, sa malalim na bahagi ng yelong tundra sa Hilaga. Nadala namin sa amo ang pinakamataas na yaman. Magaling ang lahat. Sa nakaraang taon, ang Dasha Group ay muling binuo bilang Xinyu Group. Ngayon, nasa kamay natin ang buong ekonomiya ng mundo.
Bawat pinuno ay may 1-0 kilo ng ginto. Kasama pa ang isang set ng pinakamataas na kalidad na panlaban sa lamig na balabal mula sa mundo ng mga engkanto. Bawat karaniwang miyembro ay may 100 kahon ng nakapalamig na baboy na dilata. 1-0 kahon ng kola. Mabuhay ang amo. Tatangging tapat hanggang kamatayan. Sinew Group. Maaari mo bang tanggalin ang suit mo? Sobrang init. Hindi ka ba naiinitan? Sinasabi ko sa boss. Maaaring maputol ang ulo, pwedeng dumugo. Hindi pwedeng tanggalin ang uniforme ng Sinew Group. Ito ang labanan na labis kong ipinagmamalaki. Hay, bahala ka na. Huwag lang mag-init ng sobra. Boss, kanina sa gamit ko. Muling napansin ko ang ilang dosenang napakagandang damit. Binayaran ko na gamit ang black card na binigay mo. Bili ka lang ng bili. Sa kasalukuyang kakayahan natin sa pera. Kahit bilhin mo pa ang platform na yon, ayos lang sa akin. Boss. Ngayon, maituturing na ba nating nakapasa na tayo sa larong ito? Lanan. Perfect na nakapasa.